Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Nanawagan ng Eco Waste Coalition sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na panatilihing malinis at basura-free ang Traslasyon 2026. Ang detalye mula kay Mari Ocampo. 3 araw bago ang traslasyon, nagtipo ng Eco Waste Coalition sa Plaza Miranda sa harapan ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno upang manawagan para sa waste prevention at waste reduction sa isa sa pinakamalaking religious event sa bansa. Kasama ang samahan ng mga mangangalakal sa Kapulong at Barangay Silangan Resource Collectors Association, hinimok ng grupo ang milyon-milyong debotong inaasahang lalahok na isagawa ang kanilang debosyon sa paraang hindi mag-iiwan ng tambak na basura sa rutang dadaanan ng prosesyon mula Luneta hanggang Quiapo. Binigyang diin din ng grupo na ang kanilang pagtitipon ay hindi isang protesta, kundi isang panawagan para sa isang makakalikasang pagdiriwang ng pista ng Nazareno. Ayon kay Ochi Tolentino, zero waste campaigner ng Eco Waste Coalition, dapat ipakita ng mga deboto ang kanilang pananampalataya sa paraang gumagalang sa karapatan ng lahat sa malinis at ligtas na kapaligiran. Aniya, hindi kailanman dapat maging bahagi ng traslasyon ang pagtatapon ng basura at ang tinatawag na throwaway culture ay isang gawi na dapat nang itigil. Pinaalalahanan din ng grupo ang publiko sa mga konkretong hakbang upang maging eco-friendly ang traslasyon, kabilang na ang pag-iwas sa single-use plastics, tamang pagtatapon ng basura, paggamit ng reusable containers ng mga nagbebenta at namimigay ng pagkain at tubig, at ang hindi paggamit ng plastic bags bilang dekorasyon sa mga aktibidad. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sinita ng Commission Audit ang tinatawag na ghost students na anilay hindi karapat-dapat na benepisyaryo at yung mga estudyanteng mula sa high tuition private schools sa senior high school voucher program ng Education Department para sa school year 2022, 2023 at 2023-2024. Ayon sa ulat, may doble o maling paglista ng benepisyaryo na nagresulta sa 868,500 pesos na overpayment at 3,356 estudyante mula sa high tuition private schools ang nakatanggap ng kabuang 62.9 million pesos sa voucher. Pinayuhan ng COA ang DepEd na magpatupad ng malinaw na patakaran sa eligibility upang matiyak na ang pondo ay makararating sa underprivileged learners. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines laban sa lumalabas na video na nagsasabing bumaliktad ang Pilipinas sa tinatawag na security alliances nito. Ayon sa AFP, isa itong taktika para paghati-hatiin ang mga Pilipino. Target din umano itong mag-mislead at mamayani ang pagkalito ng mga tao. Pinaalahanan naman ng AFP ang publiko na maging kritikal sa ganitong uri ng impormasyon at magberipika muna bago maniwala. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.